Yan po mga kabisnes, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Musta po kayo mga kabisnes? Medyo tagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog no mga kabisnes. Sila Mingay lang ang madalas na nagbablog. Dahil nga yung mga nagdaang mga linggo ay hindi magandang kondisyon ng ating pangatawan mga kabisnes. At sa tulong na awa na po ng Diyos ay umigi yung pakiramdam natin, bagaman hindi pa talaga totally recovered mga business dahil dito sa aking pamamaga sa ilong no, mga business, yung tinatawag na sinus o polyps mga business. Ang polyps pala ay isang uring pamamaga sa dito sa loob ng ating ilong. Nung na-trace nakita ay mayroon ngang buton, para daw sa lansones, yung laman ng lansones, di ba? Kulay puti dito. At may gamot naman mga kabisnes, pero obserbahan ko sa loob ng 2 linggo din 2 months na gamutan sa spray. Tapos balik ulit sa kanila, sa doktor. Business, kumbaga naman ito kung may pagbabago kasi yun nga yung bukol dito sa left side, no? Yung pala yung side nung hirap akong huminga. Yung pala yun ang dahilan dahil may barado mga business mo rin sabi. So yun, at wala akong lagnat, hindi naman ako nilalagnat na, kaya lang mga ka-business, yung katawan ko parang hina, tapos masakit yung makalamnan, tapos sumasakit ang likod. Siguro sa tagal na rin nga hindi nakapag kilos-kilos, no? Parang na-stuck yung aking pangatawan, na-stuck, hindi nakapagalaw-galaw. Kaya ang nangyari ganito, parang kunting galaw lang, parang napapagod agad mga business. Matagal-tagal din kasi ako hindi nakagalaw-galaw dito lang ako sa loob ng bahay kasi wala rin ganang kumilos dahil nga doon sa naramdaman ko mga business. Pero sa tulong at awa ng Diyos naman at unti namang wala na akong lagnat tapos yun na lang, yung katawan ko medyo mahina pa. Grabe talaga pala itong sinus, talaga matindi pala ang nito. Ang sinus pala mga business, batay dun sa binanggit ng doktor, kapag masyado na siyang malala ay mahuhulog din pala siya sa tinatawag na cancer mga business. Kaya buti na lang, sabi nga ng doktor, butit naisipan mong magpa-check up kasi pagka pinabayaan mo ng pinabayaan yan, matagal na palang nangyari yan, tapos hindi mo pinapansin. Dinadala-dala ko lang kasi mga ka-business kasi nga lalo pa makatulog ka, pag gising mo okay na ulit pakiramdam mo pero pagka oras na umaatake yan siya, grabe kasakit talaga, parang yung pakiramdam mo sa katawan mo, manginginig ka, tapos pagpapawisan ka, tapos ang sakit ng ulo mo, parang mabiyak ang ulo mo sa sobrang sakit. Tapos yun, sabi niya sa akin, nakaranas na ba kong pamamaga, yung bang dito daw na part na sobrang namumula na mamaga din, kung magsalita ako ingungo, parang na pagkakasalita ako. Sabi ko hindi pa naman ako nakaranas ng ganun, maliban na lang yung talagang pagka umatake siya ito, bikirot, then kasabay kagad yung ulo mo, sobrang sakit, parang sasabog. Yun ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor na normal yan sa may ganoong sintomas na polyps, pagka may pamamaga sa loob o barado, kasi nga yung ating carbon dioxide hindi nakakalabas ng maayos, kumbaga hindi nakaka-exhale ng maayos. Kumbaga pag higop natin ng hangin sa sariwa, dapat mailabas din yun ng maganda.
Kasi carbon dioxide nga yun. Pag hindi raw makakalabas ng ganun ay nang maayos ay sinunod pa ikot-ikot sa loob ng tiyan. Kaya pala daw yung sa loob ng katawan, no? Kaya daw yung ating ulo sobrang sakit. Yun daw yun. Kasi tinanong ko po yun kung bakit sabi ng doktor na obserbahan kita sa loob ng 2 linggo yung spray, 2 weeks balik. Pero 2 months yun ang gamutan doon sa spray. Kahit maubos na yung ininom kong capsule at saka yung may 3 klase, 3 times a day, then pag naubos yun, okay lang daw yun kahit maubos yun, basta importante ka yung spray na mahal yung gamot ay mapaubos sa loob ng 2 buwan tapos balik ulit. Pero after 2 weeks balik muna ako sa kanya. Hapon pa lang naman. Pero naramdaman ko dito parang guminhawa mga ka-business, parang pero medyo okay. Pero sana hindi na mangyari yung kasi napapadalas na yung sakit, at wala akong ibang ginagawa niya noon kapag umaandar yan ay haplas ko dito, tapos inom ko ng gamot, tapos i-idlip ko pag nasa biyahe ako mga business. Pagkadating ko sa delivery, hinaya ako mga pahinante dyan, tinutulog ko lang yan. Kapag nakatulog kasi ako, pagising ko, maganda kasi talaga pakiramdam. Parang wala na sakit ulo ko, medyo okay, tapos inuman lang ng mga gamot. Pasakit sa ulo lang yun, parang pang ano lang. Yung lang, hindi talaga yun para sa kanya. Yung sakit sa ulo lang ininom kong gamot sabi ng doktor, hindi daw nakakabuti yun na tinitiis mo ng ganun. Kasi pag oras na cancer yan, isa ang patutunguhan, opera din mga ka-business. And then sabi, pag na cancerous yan, uoperahan ka, cancer yun, sabi sa akin. Kaya pala na parang laging sumasakit. Ito palang naging dahilan mga ka-business. So wala naman tayo dapat ipag-alala na rin kasi gawa ng hindi naman daw cancerous pa yan yung karang may bumara, hindi pa naman. Pero nakakakaba, siyempre nakakaba kasi ka-opera natin tapos may mga ganong sitwasyon pala na kung hindi natin na-trace. Ang laking bagay rin talaga kasi na yung regular check-up sa katawan mga ka-business. Naniniwala na talaga ako noon. Narinig ko lang yan yung regular check-up. Kasi lalo pat pagka nainuman mo lang siya ng gamot, kumakalma naman Kaya hindi ko pinapansin. Ngayon, itong mga nagdaang linggo nga na para pag hirap na hirap akong huminga. So mga ka-business, ilang linggo na akong hindi nakapunta sa KB. Si Kuya pumunta kanina dito. Nangumusta. Tinanong ako kung anong findings sa doktor, yung sinaysay ko sa kanya. Sabi nagkaroon ako ng bukol dito sa ilong niya, may bukol dyan. Kaya pala ko yung huminga. Pero hindi pa naman na yung cancerous ang tawag, pero doon patungo pag hindi na buti nga naagapan. Hindi ko yan, operahan naman yan. Sabi hindi naman niya, wala namang binanggit na operahan muna. Idadaan sa gamot, titirahin sa gamot. Pagka hindi maalis dito sa gamot na unang ibinigay na sa akin, mga ka-business yun ang banggit sa akin, ay ibigay ako ng panibang gamot yung talagang matapang na klase. Kaya sabi ng doktor sa akin na medyo ka dyan sa gamot na ibibigay ko sa iyo kasi nakaantok talaga. Kasi isipin mo, 3 bisis ka iinom umaga, tanghali, hapon. Tapos parang ang pakiramdam mo masarap
yung lagi nakahiga lang. Kung ano yung naramdaman ko nung mga nakaraan na gusto kong ihiga lang lagi kasi nga labad ang ulo lagi. Labad, ibig sabihin ba sa Bisaya kasi yung termino yan eh. Laging sakit ang ulo lagi. Kaya sarap lang lagi ihiga. Ngayon naman, may gamot. Ang sarap naman itulog. Masarap matulog. Kasi nakakaantok na ang gamot. Eh, ako sa akin, yung ganun nga, parang sarap lang ihiga kasi nga para may relax din yung katawan ko. Kaya nga, sila hindi lang nagbablog ng mga nakaraan. Kasi ayaw ko talaga parang ang tamad ikilos. Masarap nakahiga ng lagi. Tapos, yun, kagabi, nagpahilot ako kay Makmak. Dahil, yung likod ko sobrang sakit. Parang may mo gimok-gimok sa likod ba. Ibig sabihin, lamig. Nung hinaplas ni Makmak likuran ko, hinaplasan niya, hinilot niya. Sabi ni ni Makmak pa, sobrang lamig ang likod mo. Grabing grabing lamig siguro to sa katawan mo. Hinilot niya ako niya, buong katawan niya, hinilot niya yan. At itong mga pangako dito, hinakin niya yan. Ito, lahat yan, hinilot niya yan. Tapos inano niya ako, yung tawag nito, yung bang parang gisabunutan bitaw, parang mahila yung anit. Ang sarap sa pakiramdam, mga kabisnes. Pero nahilot ako ni Makmak. Sabi niya, Makmak, maya-maya yan, sarap tulog mo yan. Ang sarap nga ng tulog ko nung matapos niyang hilutin mga kabisnes buong katawan. Hinilot niya ako. Talagang namimilipit ako sa sakit habang dinidinan niya yung mga ko lahat, yung mga braso kung ganyan. Pag dinidinan, sobrang sakit. Sabi ko, okay lang, titiisin ko yung sakit basta mamasas mo lang maigi yung mga katawan ko kasi sabi niya, maraming lamig kasi ng katawan ko eh. Sabi ko nga kasi nga kanina, sabi ko, kahapon na yun. Sabi ko sa kanya, sumama kasi ako eh, tinisting ko lang ko, kakayanin ko ba? Hindi ko kinaya. Ano ba, nabanggit ko naman po yun sa unang vlog mga kabisnes. Hindi ko kinaya mga kabisnes, parang ang pakiramdam ko pagka na ako ng hangin, kasi pawis ako eh, pinagpawisan ako ng malamig tapos ako ng hangin para tuloy ako malipong para ba kung mawala ng malay. Sabi ko ba, uwi ako, hindi ko kaya, parang iba ang pakiramdam ko sa katawan ko. Yung pag-uwi ko dito yun, nagpahilot ako ng Makmak. Sabi ko, hindi pa pala pwede, kasi nagmotor kasi kami. Sabi ko, hindi pa pala pwede, kasi parang binigla ko kasi yung katawan ko dahil gawa ng ilang araw ba naman, isang linggo ba naman mahigit na hindi ako nakapagmotor-motor. Kaya nung nakapagmotor ako ng dahil gabi pati, malamig na. Sabi ko ba, uwi ako, di ko kaya, sabi niya. Sabi niya, ihatid ba, kaya mo ba, baka hindi mo kakayanin, sabi niya. Hindi, kaya ko naman, kaya lang, yung mga braso ko, ngalay, habang ako naman nabilang, habang lalo akong malubak, ngalay dito, sabi ko, nabigla. Uy ako, di kaya eh. Pero wala naman akong lagnat na. Kaya tinisting ko nga eh, kasi siyempre nga, para maano yung katawan ko, magalaw-galaw man lang din. Kaya lang hindi kinaya ang katawan ko, gabi. Kaya ngayon, mag-fully recover lang ako mga ka-business. Kaya may awa ang Panginoon Diyos na para makasama-sama din ako sa mission nila ni Kuya. Dahil matagal-tagal na ulit nakaalis-alis. Hindi mo na nga ako binigla hindi ko muna binigla yung sarili ko. Kaya nagayutay ko lang tayo. Ibig sabihin maging maliksi na, magbalik sa dati yung galawan. Okay na, kasama-sama na ako sa kanila ulit, mga ka-business. Tapos ang payo ng doktor sa akin, pag nasa labas ako, always naka-face mask ako. Hindi na ako pwedeng, sabi niya, pag mga public places, basta maraming tao o siyempre dito alam mo naman sa Metro Manila, marami sasakyan, umuusok. Sabi sa akin, mag-face mask ka lang lagi para maiwasan mo yung makalanghap ka ng alikabok, baka mamaga na naman ulit. Sabi ko, papudo ka, yun, face mask nga ang kailangan. Hindi na rin kasi talaga ako nagpa-face mask kasi pag nag-face mask ka, pakiramdam mo kasi parang hirapan tuloy ko lalo huminga eh. Pagka may face mask ka rito,
Pero sa labas talaga, mapipilitan ako nito kung magpipismas ako kasi yun ang advice eh, magpipismas ako. Tsaka yun na nga, iniiwasan ko na baka mamaya mamaga na naman at lalagnatin mo naman tayo. Kasi doon siya umaandar eh, pagka yung sakit ang ulo mo, pagka ano to dito, yung makirot, pag kumikirot ito, ano kaagad, kasama agad itong ulo. Ang sakit, grabe talaga, maganyan-ganyan no? Parang pakiramdam gusto ko, parang may bumabating-ting. So, kaya ayan, kailangan natin mag-Christmas talaga kapag tayo ay umalis, mga ka-business. Lalo na sa labas. Pero pag dito lang sa loob ng bahay, hindi na ako nag-Christmas, mga ka-business. So, yun lang na po yung update sa itong kalagayan ko, mga ka-business. Dami na nagtatanong bakit nasa Anas Bukman. Salamat po, mga ka-business, no, sa inyo pong patuloy na pag-pray, no? Saka marami talagang nag-alala din, mga ka-business. Pagpasensya nyo na po kasi wala na eh, ganito na yung condition ng katawan ko, hindi na tulad ng dati. Pero sisikapin ko, mga ka-business, na maging okay kasi siyempre kailangan pa natin kumilos, kailangan pa natin marami pa tayong mga plano na kailangan marami pa akong kailangan plano na para sa pamilya, mga business. Hindi pa pwedeng habang buhay na lang ako maging ganito na wala tayong pangarap, no, sa pamilya, lalo pat na mayroon pa akong maliit pa, no, kailangan pa natin asikasuhin talaga yan, maliit pa sila, kailangan pa nila yung aking lakas, mga ka-business. Bagaman ika nga ugak na yung ating pangangatawan dahil ganito nga sa palibasa mayroon tayong karamdaman na dinadala-dala, pero tuloy lang ang laban, mga business. Bagaman may mga pagkakataon talaga na ginugubo tayo, nahirapan ako, pero sinisikap ko naman, mga business, kasi kailangan eh. So salamat sa inyo pong mga pray, sa inyo pong mga concerns. Ang daming mga nagko-comment, tapos meron din naman mga negatibong comment po. Sige lang, okay lang yun, walang problema. At karapatan naman nila yun eh, mga business. So ito lang muna siguro yung update, mga ka-business namin minamahal. At pasensya na po din ako mag-vlog pa ng sobrang panghaba kasi para makapagpahinga rin. Tulog na ako kasi bukas may church pa tayo. At sa awa ng Panginoon Diyos at galing ko lang sa church, mga ka-business. Meron lang tayo mga doon natin ng mga meeting, mga business. So yun, ayan o, itong pulo ko. Kaya kay Boss Dib ito yung binigay daw to kay Mingay kasi sa akin na lang daw. Siguro maaaring hindi na rin kasi ni Boss Dib to. Kay Boss Dib ito eh. Alam mo, nakikita ko to sa kanya. Binigay na sa akin. Thank you po, Boss Dib. Okay lang sa akin kasi medyo pumayat ako eh. Kasi sa akin, business. Marami pa ito eh. May kulay blue pa nga ito eh. Nasuot pa naman din dududong doon. Pero akin yun eh. So thank you Boss Dave, itong polo na to maganda, bagay sa akin eh. So yun lang, mga ka-business, pahinga na tayo na maaga, huwag na tayo masyado magpuyat. Medyo hindi mo na ako ngayon sa puyatan, hindi katulad dati na kahit mag-vlog ako ng anong oras okay lang. Ngayon hindi na muna kasi medyo muna tayo, relax muna tayo sa mga pupupuyat. So wag maaga pa naman, mga ka-business, alas 9 lang ng gabi, mga ka-business na may minamahal. Ngayon si Lindin ay masama ang pakiramdam, no? Si Mingay ganun din, masama ang pakiramdam ni Mingay, nahihilo daw. Si Lindin naman ay nilalagnat at mayroon din siyang ubos sipon, sinisipon kasi nga ngayong panahon ngayon, mga ka-business, kasi ay maulan, no? Panay ang ulan. Itong bata sinisipon siya eh, tapos masakit ang ulo. Sabi ko sige, at katapos nito ako na lang muna mag-edit nito, throughout na editing lang to, business. So hindi ko muna si din pag-i-editin ngayon, sandali lang naman ito, mga ka-business. So hanggang dito na lang muna, no, mga ka-business, yung update. Huwag po kayo mag-alala, ato ang yung abang lingkod patuloy na
lumalaban sa hamon ng buhay, mga business. At salamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal at suporta sa kabuuan ng Ka-Business Family at sa lahat ng mga vlogger sa Ka-Business Family. Ang iyong abang lingkod, mga Ka-Business, okay na. Medyo ano na tayo, makagalaw-galaw na. So sana, pero kailangan pa natin ng full recovery, mga Ka-Business. So patuloy lang po natin suportahan ng Ka-Business Official, no? Papadens TV, Ka-Business Family, siyempre ang ating Mrs. Kibi Official, Famous Budang Official, at sa lahat ng mga kagwas na kasama ko, mga Ka-Business, support po natin sila. At siyempre ang iyong abang lingkod, Kagwang Boknoy Official, mga Ka-Business na minamahal. Marami pong salamat sa inyo pong walang sawang pagmamahal at suporta sa akin pong YouTube channel na ito. Thank you sa inyo, mga Ka-Business, lalo na doon sa mga nanonood na hindi nag-skip ng ads. Thank you very much po sa inyo lahat, mga Ka-Business. God bless po sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira Banat. Bye-bye.